chapter 4, verse 171 ng ganito. Si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa isang sugo lamang ng Allah at kanyang salita na kanyang pinagkaloob kay Maria. Mababasa rin natin sa banal na Quran, chapter 3, verse 59, na ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus ay kagaya lamang ng kay Adan. Ginawa siya sa pamamagitan ng alabok at sinabi, mangyari at nangyari nga. Maliwanag ang tinura ni Brother Ismael. Ang pagkatao ni Jesus ayon sa banal na Quran ay hindi salungat sa mga sinabi ni Jesus sa kanyang sarili na mababasa sa Biblia. Inyong nabanggit ang banal na Quran. Ano ba ito, Brother Yusuf? Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang banal na Quran ay hindi isang karaniwang aklat lamang. Ito ang huling kapahayagang ibinigay ng Allah para sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay kinapapaluban ng kumplitong patnubay na kailangan ng tao upang makamit niya ang katiwasayan, kasaganaan, katahimikan at kaligtasan, hindi lamang dito sa mundo, ngunit ang higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. Ito ay pinatutuhanan ng Quran sa chapter 2 verse 2 kung saan ang Allah ay nagsabi ng ganito, Dalikal kitab, la raiba fihi hudalil mutakin. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay, ito ang aklat, meaning ang Quran, na kinapapalooban ng katiyakang patnubay na walang alinlangan para doon sa mga sumusunod at may pagkatakot sa Allah. So, ang banal na Quran ay isang mirakulo na pinahayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him, sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Maraming salamat, Brother Yusuf. May iba ako ng tanong. Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar. Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimkim, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, sumasaksi ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa anumang magarbong seremonyas at hindi magastos. Ang susunod na katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang pumipigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabaza. Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama nila sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ako, inshallah, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako. Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating pakinggan. Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na pumipigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking tiyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikitunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay yaong pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na pumipigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya, sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah.
kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf? Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pumipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam ko sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging konflikt naming mag-asawa at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at kaopisina dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ng masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay na ito. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim. Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang relihiyong Islam na walang pag-aalinlangan. Ni hindi ko nga inisip ang kahihinatnan ng desisyon kong ito. Ang nanaig sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, yung tamang pagkikilala sa tagapaglikha at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus na siya pala ay isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tiyak si Brother Omar ay meron ding karanasang tulad nito. Oo, brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katikism sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabila nito, nagpapasalamat ako sa Allah, ang dakilang lumikha, at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kababayan upang kanila ring matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Maraming salamat, Brother Omar. Mabaling tayo kay Brother Ismael. Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagpigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya.